Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Tiniyak ng kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez ang respeto sa proseso at kooperasyon sa Office of the Ombudsman. Kasunod dito ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na naghahanda na ng reklamo laban sa dating House Speaker. Ayon kay Attorney Adi Fajardo, sa ngayon ay wala pang isinasampang kaso at wala pang nakikitang probable cause of determination ng pananagutan ni Congressman Romualdez. Giit pa ng kampo ni Romualdez, wala pang ebidensya laban kay Romualdez sa anumang ghost at substandard projects sa flood control issue. Naghayag rin sila ng pagtitiwala sa Ombudsman na paiiralin ang reasonable certainty of conviction. Pinoproblema ng grupo ng mga magsasaka ang bagsak na farm gate price ng pula at puting sibuyas sa ilang lalawigan. Sinabayan pa ito ng pamemeste ng sangkaterbang harabas o army worms. Ang detalye alamin natin mula kay Rod Izon. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin, bumagsak naman ngayon ang presyo ng sibuyas sa mga lalawigan ng gitnang Luzon, partikular sa Nueva Ecija, Bataan maging sa Pangasinan. Ayon kay Jimmy Bistar ng grupong Ormac, organikong magsasaka agricultural cooperative ng Bungabon at Palayan City, Nueva Ecija, ang farm gate ng sibuyas ngayon ay bumagsak ng 18 hanggang 20 pesos ang kada kilo at ang pinakamataas na presyo ay umabot lamang sa 30 pesos kada kilo ngayon. Ang pulang sibuyas ang pinakamagandang klase at ang puti ay pinakamataas na ang 20 pesos kada kilo. Ayon kay Bistar, magandang ani ngayon ang mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija, maging sa lalawigan ng Bataan at Pangasinan. Ngunit tila nagkakaroon ng manipulasyon ang mga negosyante, mga traders sa pamamakyaw at presyuhan. Bukod sa bababang presyo, nagsisimula na rin salantain ng sangkaterbang harabas o army worms ang mga hindi pa naaning sibuyas sa mga bukirin. Ayon kay Bistar, tiyakaan niya ang pagkalugi ng mga magsasaka ngayon at may pangambang hindi mabawi ang mga punan kada ektarya dahil sa mababang presyo ngayon. Dapat anya maging 60 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas kada kilo para may pagkakataon silang makabawi at kumita kahit kapiraso sa aning sibuyas sa Nueva Ecija, Bataan at Pangasinan. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Aabot sa 50 katao ang nagpapako sa krus sa Pampanga nitong Biyernes Santo. Dinubog din ito ng maraming deboto at mga manonood ang iba pang panata at tradisyon sa lalawigan. Alamin natin sa report ni Gracie Rutao. Dinagsa ng napakaraming deboto ang lalawigan ng Pampanga nitong Holy Week mula sa bisita iglesia sa mga makasaysayang simbahan ng lalawigan tulad ng Sunken Church ng Bacolor, Pampanga hanggang sa mga nagpepenitensya at nagpapapako sa krus sa iba't ibang bayan nitong Biyernes Santo. Isa sa mga pinakamatandang nagpapako sa krus, si Mang Wilfredo Salvador na nasa 69 anyos na. Nagkasakit po ako. Tatlong taon po ako nagkaroon ng sakit. Kaya pag after 6 years po, pag galing ko po, bumalik po ako sa pagpapanata. Sa huling pagkakataon naman, sa loob ng 37 years, nagpapako si Mang Ruben Enaje, dala ng katandaan at mga iniindang karamdaman. Stay humble lang po. Huwag maging mayabang sa titulo ninyo bilang Kristo. Sa tala ng Pampanga Police Provincial Office, umabot sa higit 50 ang mga nagpapako sa bayan ng Apalit, Arayat, Bacolor, City of San Fernando, San Luis at Santo Tomas. Very emotional. Very emotional? Yeah. Made it real. Nauna nang sinabi ng simbahan na hindi nila ito hinihikayat pero nirerespeto pa rin ang tradisyon. Bagaman, may ibang paraan ng pagpepenitensya. Hindi natin mahusgahan yung mga nagpepenitensya kung ito yung way nila ng pagpapahayag ng pagmamahal sa Panginoon. Pagdating ng Sabado de Gloria, napuno ng libu-libong deboto ang plaza sa bayan ng Guagua sa tradisyonal na salubong o muling pagkikita ni Jesus at Inang Maria matapos ang muling pagkabuhay. Isang mistulang anghel ang nagalis ng itim na belo ni Maria, simbolo ng katapusan ng pagluluksa. Pasabog naman ang Easter Sunday sa ilang bayan sa Pampanga, tulad dito sa St. Thomas the Apostle Parish sa Santo Tomas, sa taon ng pagsunog at pagsasabog sa effigy.
Sobrang nag-enjoy ang mga tao sa pasabog. May mga dumadayo taon-taon para lang mapanood ito, tulad ng pamilya na ito na mula pa Antipolo. Dagdag pa ng PNP, naging payapa naman sa pangkalahatan ang obserbasyon ng mahal na araw sa buong Pampanga. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutog din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.